Baka makalimutan po ninyo, inamin ng DBM, inamin ng DPWH inside Congress, recorded during the budget deliberation, na si Marcos ay pumirma ng pagpapatupad ng 4,000 mahigit na flood control projects sa loob ng 2024, 2025, and even part of 2023. Ulitin ko, 4,000 flood control projects. Siyang pumirma at ipinatupad ito batay sa unprogrammed appropriations. And under the Executive Order number 92, all projects chargeable to unprogrammed appropriations, only the President can approve and make the release. Tapos papaniwalain niyo tayo, inosente ang kulukoy, tarantado. Ikaw ang pumirma, nagpa-release, naging pa-implement ng 4,000 flood control projects. Check the record. Ito po ang ating ipinapahayag. Mapayapang pagkilos, sama-samang pagkilos within the bounds of the constitutional rights of the people. Hindi po tayo nananawagan ng kung anumang karahasan. Kasi yan po hinaantay na makinig. Pinapakinggan tayo ng Malacanang at ng mga tauhan nila, DILG, PNP, CIDG, DOJ. Minomonitor nila ito, ang ating mga pagpapahayag. So we understand why, as a lawyer, Congressman Jing Paras needs to clarify kung ano ang bounds ng ating pagkilos. Number 2, mga kababayan, baka makalimutan po ninyo, inamin ng DBM, inamin ng DPWH inside Congress, recorded during the budget deliberation, na si Marcos ay pumirma ng pagpapatupad ng 4,000 mahigit na flood control projects sa loob ng 2024, 2025, and even part of 2023. Ulitin ko, 4,000 flood control projects. Siyang pumirma at ipinatupad ito batay sa unprogrammed appropriations. And under the Executive Order number 92, all projects chargeable to unprogrammed appropriations, only the President can approve and make the release. Tapos papaniwalain niyo tayo, inosente ang kulukoy, tarantado. Ikaw ang pumirma, nagpa-release, naging pa-implement ng 4,000 flood control projects. Check the record on the deliberation. At ang nagtatanong sa kanya, kalaban pa namin nung ako po. Kasama ko dati, kalaban ko na. Si Representative Antonio Tinio ng Alliance of Communist Teachers Act, nasa record ng Congress. So malinaw na si Marcos ay isang kulukoy. Wala sa wastong katinuan at hindi maayos ang kanyang mga ginagawa, panloloko at mga scam sa taong bayan. Last point. Kahapon lang nagsalita si John B. Rimulya, DILG Secretary. Ang tono niya ay hindi ang pagrespeto at paggalang sa karapatan ng mamamayan sa malayang pagtitipon, mapayapang pagpapahayag, kundi pananakot. Sabi niya, aarestuhin namin ang sino mang papasok sa Mendiola area sapagkat ito ay declared na no man's land. Wow, that's a military term. Ang no man's land ay ginagamit niya sa digmaan. No man's land, you review your footage ng kanyang sinabi, no man's land ang Mendiola. At sino mang mag-attempt na pumasok, aarestuhin nila. Wow! Ano pong basis nito? Kasi ang batas ay malinaw sa warrantless arrest. Walang karapatan si John B. Rimulya na magsagawa ng warrantless arrest unless nakikita niya may nagbibitbit ng armalite, ng mga bomba, at mayroong mga aktual na kaguluhan. Anong ibig sabihin nun? Overt act. Kailangan may overt act. May overt act. Anong ibig sabihin nun? Are they going to create the situation for warrantless arrest? That's very dangerous. At habang nagsasalita po ako ngayon, hingin ko ang pahintulot ni Atty. Jing Paras, si Congressman Jing at ni Atty. Mangilo na pinuntahan ng pulis sa Region 6 sa Iloilo City ang barangay captain namin sa unang barangay kung saan ako nakatira. Ngayon lang habang nagsasalita ko, kaya panay ang tawag sa akin ng barangay captain. Barangay Tansa, Timawa, Zone 1, Iloilo City. Ulitin ko lang, no? Mga kababayan, Barangay Tansa, Timawa, Zone 1, Iloilo City. Ang address po ni Ka Eric, yun po. Barangay Tansa, Timawa, Zone 1, Iloilo City. At ang sabi ng police, may nakaregister sa aking baril na hindi nila alam kung surrender ko na po. Ang isa lang po ang ibig sabihin nun. May tinawagan akong active prosecutor. Sabi niya, baka applyan ka ng search warrant. Kaya nagtanong ako kanina kay Atty. Maniluna. At ito nga binubulgar ko ngayon. Kapag pinili mo ang itong paninindigan,
you can never be sure kung ano mangyayari sa iyo. Pero dahil tama ang ginagawa mo, handa kang tanggapin anuman ang magiging konsekwensya niya. Kaya po, ako si Ka-Eric, kung ako po ay re-raid man o huhulihin, alam nyo na po na ngayon pa lang na araw na ito, habang tayo nag-uusap, ay pinupuntahan na ang bahay ko, minention ko ng address, PNP Region 6 po, ito, sakop ng Iloilo City, Tagarawan po ako. At ito nga ay isang tama si Congressman Jing, ito ay maliwanag na suppression of the rights of the people. Kung si Atty. Maniluna, ito ay scare tactics. They want us to keep quiet, stay silent, and remain, not to intervene habang nagaganap ang panggagahasa sa ating bayan, sa ating mga karapatan bilang mga mamamayan. Magtatagumpay tayo, hindi tayo matitinag dyan dahil nandyan kayo at ang taong bayan. And habang ako ay nag-uusap tayo ngayon, narinig ko ang tanong ni Dio Macalma kay Manong Chavez Singson habang pabaybay ang taxi papasok dito. Manong Chavez, hindi ka ba natatakot na ikaw ay patayin? Kung mamamatay ka? Ang sagot niya, hindi ako tao pag hindi ako nakaramdam ng takot. Lakay Deo. Ang sagot niya very simple. Kung mamamatay man ako, na pinili ko itong pagtindig sa tama para sa ating mga kababayan at sa ating minamahal na bansa, tatlo ang dadaanan nila kung papatayin nila ako. He was referring to the government of Marcos and Romualdez. Ang taong bayan magagalit, hindi man lahat pero may magagalit. Ang mga Ilocano magagalit, at ang higit sa lahat, mananagot sila sa Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat. We are open for questions. First question, please identify yourself and make it brief for your question. Itsunin Document 25. Sir, Congressman Jim Paras, kasi doon sa clarification ninyo, mapayapa ang layunin natin. At sabi ni Ka-Eric nga, posibleng ma-infiltrate dahil gagawa sila ng scenario based on the pronouncement of the ILG Secretary Remulla. So, may we know anong safety measures na maaari natin gawin, especially kapag nag-commence na yung rally na maaari nang ma-infiltrate? Ang naririnig ko, may mga mainstream na grupo, no? Yung sila Mike Defensor, yung sila General Cookies, sila Pilipilapan, no? Sila yung nagpo-provide daw ng marshal. Kami naman sa grupo namin, we've been advocating for reform since September of 2022. Through our radio program, we started with the Radio Mindanao Network, then we have now our own blog. We have always been monitoring the movements, the administration of Marcos, no? So, sa amin, we will join the rally as just ordinary people, no? Now, mayroon silang grupo, papaubaya namin sa kanila kasi magpo-provide daw silang marshal, sila nag-apply ng permit. And I suppose the main group, I suppose, is the Iglesia ni Cristo. Yeah. And I think the EOGC is also joining, maybe as an ordinary citizen, not as a part of that. Then there is also another group siguro, narinig ko lang ha, I mean, I don't want to be quoted, narinig ko lang na yung Jesus is Lord is also now participating. So, all these people, they will police their own rank. Now, hindi po natin talaga ma-avoid kung desperado na ang ating Pangulo dahil namamatyagan na talaga niya ang pagbitaw ng taong bayan sa kanya. Unang-una, kung narinig niyo yung discussion sa, anong pangalan ito? Sa Senado, doon sa budget. Ang budget, 6.7 trillion. Yes. Ang marireach lang ng gobyerno, 4.3. 4.9. So, mayroon tayong deficit na 1.8 or 1.7 trillion.
ihiramin natin yan. Utang yun. Bakit hindi tayo pwedeng magbaba ng budget? Para kung ano magkukulikta, ganun din ang... Kasi nakita na natin eh. Kung tukusin mo lang, kung 1.7 ang babayaran, in 2025, 2024, and 1.3 trillion ang ninakaw eh. O, kung tinanggal natin yung ninakaw, wala naman ang nakaw. Yeah. Kasi mapunta lahat sa pangangailangan. Ito extra eh. So, yun po, in your, as a parting word to your question, may kanya-kanyang gwardyahan sa mga